Ngayong gabi sa Angulo, tampok ang mga lalaking mukhang babae. Tulad ni Gabriel Dino, na kilala sa palayaw na Heart. Transgender ang tawag sa kanila, mga lalaking nagpapalit ng kasirian kahit sa panlabas na anyo lamang. Hindi pa sila tanggap ng lipunan at marami pang hadlang sa kanilang pamumuhay. Pero unti-unti nilang pinapakita sa lipunan ang kanilang galing at ang kanilang kakayahan. Magandang gabi, ito ang Angulo. Ang Universidad ng Pilipinas ay bastyon daw ng malayang kaisipan. At isang magandang halimbawa ang uupong chairman ng Student Council na si Gabriel Dino. Ngayon lamang nagkaroon ng tulad ni Gabriel sa pagkapinuno ng UP Student Council. Ipinanganak siyang lalaki, pero ngayon ay isa ng babae. Sa haba ng kanyang buhok, sa pungay ng kanyang mga mata, hindi ka magdududang isa siyang Eva. Pero sa panglalaking palikuran mo siya makikitang lumalabas ng ganito kaganda. Isa siyang transgender, ipinanganak na lalaki pero sa kanyang isip at diwa, babaeng babae. Pati ang kanyang pananamit at itsura, walang bakas ng pagkalalaki. Si Gabriel Dino o mas kilala bilang Heart, ang pinakabagong chairperson ng University Student Council sa University of the Philippines. Siya ang unang transgender na humawak ng posisyong ito. Po, kasi sabi ko nga po, parang yung pagkat panalo ko, parang sana hindi ako tinatag talaga na first transgender chairperson. Parang sana chairperson na lang. Kasi sabi ko, dapat titigan nila yung kapasidad ko talaga, hindi yung sexuality ko. Parang let's go beyond my sexuality. And tignan talaga yung capacity ko to lead the university. Kasi sabi ko nga na parang, yung sexuality mo, part lang ng sarili mo yan eh. So dapat hindi ka titigan ng dahil doon lang. Kaya naman pinili ko magsilbi sa UP through UST. Kasi gusto ko mag-inspire, mag-empower na kahit sino ka man, alam mo yung pinagmulan mo, alam mo yung sexualidad mo, if maniniwala ka sa sarili mo, kaya mo. Hindi madali ang pinagdaanan ni Heart upang masungkit ang tagumpay. Mainit ang naganap na laban sa pagitan ni Heart at ng iba pang mga kandidato. 500 po yung lamang ko. So I think close 5 pa naman po siya. And sobrang hirap po talaga kasi apat kami this time. Before kasi usually 3 lang yung mga tumatakbo. So this time 4 talaga. So nabago yung demographics sa politics talaga sa UP. And personally po, sa tingin ko yung lamang ko, sincerity po, tanggalin na natin yung stereotypes. Kasi sabi ko, lahat tayo posible maging leader. Kasapi si Heart ng alyansa ng mga mag-aaral para sa Panlipunang Katwiran at Kaunlaran o UP Alyansa. Isa itong political party sa UP na naglalayo ng progresibong pagbabago. Ayon sa mga advisors ng partido, higit sa kanyang talino, track record ni Heart bilang isang student leader ang naging basehan sa kanyang pagkakapili. Malinaw sa amin na hindi lang basta kilala. Ang unang-unang tinitignan ng partido, meron ba siyang magandang track record? Parang yung issue ng kanyang sexuality ay, kumbaga, secondary na lang yan para sa akin. Kung binoto siya dahil sa kanyang qualities, no, na bilang leader, na hindi naman hiwalay sa kanyang gender identity. Pangunahing tungkulin ng chairperson ang maging boses ng mga mag-aaral at gumawa ng progresibong hakbang para sa mga isyong kinakaharap ng UP. Nilinaw ni Heart na hindi lamang gender equality ang itinataguyod niya. Para sa kanya, hindi niya isinasantabi ang iba pang mahahalagang usapin. Sasabi na parang ang gagawin ko lang naman talaga is yung
kampanya for gender equality. Na ang sabi ko nga na parang my expertise should not be taken as my limitations, na dapat kaya sumatakbo ako chairperson, dapat mas holistic na yung approach natin sa mga bagay-bagay na sabi ko personally, wala akong ipaprioritize kasi yung mga issues naman, for example, yung budget ng UP, security, yung gender discrimination, yung frat violence, lahat naman to of equal weight talaga. Siyempre, congratulate ako sa TOEFL bilang nanalo din siya, diba? Aktibong miyembro rin ng UP Babaylan si Hart, isang organisasyong nagsusulong sa pantay na pagkilala sa mga lesbians, gays, bisexuals at transgenders o LGBT community. Yun yung pinaka-impact niya na ngayon mga tao nagiging aware ano nga ba yung pagiging transgender, ano nga ba yung transsexual, ano ba yung pagkakaiba yung sa gay. So mas nagiging open tayo ngayon, mas may avenue to educate yung mga tao talaga. Yung dumating ako sa UP, yung sumali ako sa UP Babaylan, sa Alyansa, mas liwanagan ako kung ano nga ba yung mga karapatan ko, ano nga ba yung mga kailangan kong isulong, ano yung mga dapat na pagtrato sa atin ng mga kapwa-tao. Ayon sa clinical psychologist na si Cristina Roselio, hindi pa tanggap ng nakakarami ang mga transgender, kaya naman madalas silang nakakaranas ng diskriminasyon o pang-aabuso. Outright, no, meron talagang prejudice ang lipunan. Kasi kakaiba sila kumbaga hindi sila nasasaklaw dun sa paggalaw ng lipunan. Pero ang mababang pagtingin ding ito ang nagsilbing lakas para sa ilang transgender na maabot ang kanilang pangarap. Dahil nga they're prejudiced, people are prejudiced against them, they have this urge, no, to prove themselves, to really be the best that they can. Para bang ang laki ng nawala sa akin kasi nagdesisyon akong panindigan ang pagiging bakla ko, nagpakababae ako. So, kailangan itayo ko yung sarili ko, parang i-prove ko na this decision is worth it. Ayon sa pananaw ni Danton Remoto ng Grupong Ladlad, unti-unti na raw nababago ang panahon. Aniya isang milestone raw na maituturing ang pagkapanalo sa politika ni Hart. Kami sa Ladlad Party List, happy kami. No? Happy and gay na si Hart Dino ay nanalo. Kasi nangyari yun, parang ginawa ni Hart, parang sinipa niyang pabukas ang pinto na nakasara sa politika ng LGBT sa UP. Naniniwala si Remoto na ito ang simula ng unti-unting pagkilala sa kakayahan ng mga LGBT community. Nagkaroon na ng maluwag na espasyo para mapakita ng ibang images, ibang imahen, ibang modelo, ibang mukha at ibang anggulo ng mga transgender. Napakaswerte ko kasi nalampasan ko yung stage na coming out. Parang gano'n, yung nire-reveal ko yung sarili ko. Kung babanggitin ang pangalang Attorney Howard Arzadon, ang papasok sa isip ng tao ay isang machong abogado. Pero isang sorpresa ang sumalubong sa amin nang una namin siyang makilala. Ang sabi ko sa mom ko, na pinapromise ko po na kahit na ganito ako, pag-igihan ko pa rin yung pag-aaral ko. Kasi sabi nga niya, umiyak daw siya kasi hindi mo siya totally against it. But natatakot siya dun sa discrimination, dun sa stigma na pwede kong kaharapin sa society. Gaya ni Hart, may sarili ring laban na itinataguyod si Howard Randy Arzadon o mas kilala bilang Attorney Howie. Dinalaw namin siya sa kanyang tahanan sa Numa nila. Dito nakita namin ang kanyang paghahanda bago pumasok ng opisina. Maingat at metikulosong pagmi-makeup at pati ang kanyang buhok. Aba, ayos na ayos! Pero ang paghahandang ito ni Howie, hindi para sa isang beauty pageant, kundi sa isang court hearing. Sa mundo ng pag-aabogasya, maituturing na natatangi si Howie. Nalinya man sa isang seryoso at mataas na propesyon,
hindi ito naging hadlang upang ipakita ni Howie ang kanyang tunay na sarili. Dito sa Makati City Trial Court, nasaksihan ko ang isang naiibang Howie. Good afternoon, Your Honor. For the respondent, Attorney Howie Arzalon. Sa likod ng kanyang pusong babae, nakatago ang kanyang husay at tapang sa pagtatanggol ng kanyang kaso. Sinerte ako nung sinabi ng mga magulang ko kung gusto ko raw bang pumasok sa law school. So, bilang bagong graduate lang noon, hindi ko pa alam kung ano talaga yung gusto ko, umuo ako. Ito rin ang mga katangiang nakita ni Hazel Sanidad kay Howie nang piliin niya ang huli na hawakan ang kanyang kaso kamakailan lang. Had a case dun sa aking former employer. It's a contractual issue actually. They're running after me for breach of contract. I contacted si Howie kapag ine-explain niya sa akin kung paano yung magiging atake namin sa kaso. Good morning, bossing! Pati mga kasamahan ni Howie sa trabaho, hangang-hanga sa kanyang kakayahan at buong pusong tinanggap ang kanyang pagkatao. Actually, nung unang dating niya dito sa aming office, nagulantang kami kasi first time namin magkaroon ng office mate na si Howie, ganon. And nakikiramdam kami kung paano makisama sa kanya. Pero habang tumatagal yung panahon, yung taon na magkakasama kami, napatunayan namin ang saya pa niyang kasama. As a lawyer sa office namin, pag kailangan niya maging seryoso, seryoso siya. Sa tingin ko, sa mga transgender sa trabaho nila, they try to excel. And palagi silang may goal. So, sa trabaho nila, talagang pagtrabaho at trabaho. Nagtapos si Howie ng abogasya noong 2002 sa San Beda College sa Manila. Noong 2003, naging isa siyang ganap na abogado. Una siyang nanilbihan sa Court of Appeals bilang isang court attorney. 2005 nang lumipat siya sa kanyang kasalukuyang trabaho bilang government corporate attorney sa Office of the Government Corporate Counsel. Ang trabaho namin bilang mga abogado ng gobyerno, kami ang statutory counsel ng lahat ng government-owned and controlled corporations. Kasama sa trabaho namin yung pag-review sa mga kontrata na pinapasok ng mga GOCCs at pagbibigay ng mga legal opinion sa mga queries ng mga GOCCs na ito. Kahit na malayo na ang narating ni Howie, hindi raw siya nakaligtas sa pangungutya, lalong-lalo na noong nasa law school pa lamang siya. Sabi nila, kung gusto mo, kung seryoso ka talaga, kailangan mag-tone down ka. Kasi conservative itong environment na to, hindi sila handa na magkaroon ng parang kagaya mo, ganyan. Dahil sa ganitong pagtingin ng lipunan sa mga transgender, nagsilbi raw itong inspirasyon kay Howie para magtagumpay sa piniling karera. All of this, I took it as a challenge. Kasi parang nagkataon lang na doon ako nag-enroll. So hindi ko kailangan baguhin kung sino ako. Malaki raw ang naitulong ng pamilya ni Howie sa positibong pananaw niya sa buhay. Bata pa lang daw kasi siya, buong puso na siyang tinanggap ng kanyang pamilya. Napakaswerte ko kasi nalampasan ko yung stage na coming out. Parang gano'n, yung kinire-reveal ko yung sarili ko. The only one thing na pinamis ko sa tatay ko nung nag-usap kami, hindi ako gagawa ng bagay na ikakasira ko or ikakahiya nila. At sa paglipas ng panahon, naniniwala si Howie na unti-unti nang nagbabago ang pagtingin ng lipunan sa mga transgender. Kagaya ni Howie, naniniwala rin si Hart na sa pamamagitan ng respeto at pagpapakatotoo sa sarili, unti-unti ring matatanggap at rerespetuhin ang mga kagaya nilang Ebang Adan. I think dapat this time talaga, tanggalin na natin yung stereotypes. Kasi sabi ko, lahat tayo posible maging leader. Yun lang yung pagka-package natin sa sarili natin, yung pagtanggap natin sa sarili natin. Siguro yun yung nagkakaiba-iba talaga. Yung husband ko, nasa abroad kasi siya. Sabi niya, nakipagsuntukan ba si Bomboy kasi siya? Nakipagsuntukan ba si Bomboy? Hindi. Sabi ko, nakipagkurutan. Kasi parang na ako eh. Ano ba to? Ganon. Ito na yata totoo.
Sikat ngayon si Hart Dino at tanggap na rin siya ng kanyang kapwa mag-aaral sa Universidad ng Pilipinas. Pero bago niya marating ito, madami rin siyang pinagdaanang masasakit na karanasan. Bago pumasok sa paaralan, naglalaan muna si Hart ng oras para mag-ayos ng sarili. Maliban dito, isa rin sa kanyang mga paraan para magmukhang babae ay ang pag-inom ng pills. Ang sure ko lang po is magpa-breast augmentation. Pero yung sexual reassignment surgery po, yung pagpapatagal po talaga, hindi ko po siya naiisip. I think kasi sobrang hirap po talaga. I think kailangan ng 1 year ng psychological test po talaga. And ako personally, hindi pa po ako prepared talaga to undergo that. Dahil sa pagkakaroon ng atraksyon sa kapwa lalaki, nagpursige si Hart na tuluyang baguhin ang sarili. Gusto ko pong gumanda. Kasi before, sobrang ang pangit ko po talaga. And ang dami ko sobrang pimples po talaga. Na nag-pills po ako, medyo nawala po talaga, ganon. And then, kasi before, sabi ko nga na may crush po kasi ako. Na sobrang crush ko talaga siya. Kaya lang may crush siya na sobrang ganda din. Na parang ang ganda talaga ng girl na yon. Pero yun yung naging motivation ko na kailangan ko pa mas maging maganda. Kasi parang kahit tatanggap po yung sarili ko na ganito ako, siguro, sabi ko maganda na ako, pero mas may igaganda pa ako. Nasa pagitan ng 500 hanggang 700 piso ang bawat box ng pills. Tumutulong ang mga ito maging hubog babae ang katawan ng isang lalaki. Nahinto lamang daw ang pag-inom ni Hart ng pills nang mangampanya siya sa pagka-presidente ng UP Student Council. Usually po, inaantok po talaga ako pag nagpipills. Parang medyo mabagal. Ewan ko, masakit minsan yung mga muscles natin pag nagpipills. So sabi ko na pag erection, hindi pwedeng ganun yung system ko. So dapat talagang kung kailangan tumayo, tatayo talaga ako na gising na talaga, bangon na, magkakampi na. Bagaman wala pang naitatalang insidente hinggil sa pag-inom ng pills ng mga transgender, payo pa rin ni Dr. Yang na magpakonsulta mga ito sa doktor. Kung hindi mo dapat inumin yan, tas ininom mo, magkakaroon ng consequences talaga, no? Pero documented, as far as I know, wala. Mahirap kasi for gays or transgender to see a doctor and telling them they're taking the pill. Kasi anong gagawin natin? I mean, wala, it's not supposed to be used by men, no? So, but at least magpa-check up man lang sila, no? Baka i-check yung liver function. Kaya bahagi ng mga adhikain ni Hart ang kalusugan ng mga transgender. Wala pa po talaga mga doktor na tumitingin talaga sa mga pangangailangan ng mga transgender katulad ko po na ano kaya epekto nito sa kapag lalaki na umiinom talaga. Hopefully po na ma-advocate din natin na this year na magkaroon talaga mga doktor na titingin talaga sa mga pangangailangan ng mga transgender. Pamilyar na sa Pilipino ang imahe ng bakla o bading. Laman sila ng pelikula at telebisyon. Sa mga parlor, stereotype na ang beautician o hairstylist na bakla at mga lalaking nagdadamit babae. Pero marami pa rin sa mga Pilipino hindi pa handa sa ideya ng transgender o mga lalaking nais magkaroon ng katawan ng babae. Madalas daw, nakakaranas ang mga tulad nila ng diskriminasyon o pang-aabuso. Sa ang lipunan kasi may mga rules tayo eh. May mga social mores tayo, may mga norms. Lumabas sila doon. No? So kaya hindi sila katanggap-tanggap talaga. Mismong pamilya ni Hart, hindi siya kaagad natanggap. Pero nung high school na siya, doon ko na lang nalaman na ganun pala siya. Nung pinatawag ako ng school. Kinausap ng advisor ko na parang alam niyo po ba na si Gabriel, bakla po siya, nag-lip gloss po yan. Kinausap ko siya ng one-on-one kasi gusto kong marinig sa kanya, hindi siya ganon. Natatakot ako, pero sabi ko kasi, ito na yung moment na aminin ko sa mom ko. Kasi pag nag-deny ako, kailan pa yung next moment na kakausapin ako ng mom ko, na-open ako ng mom ko. Talagang umiyak ako that time, tapos hindi ko na malaman kung anong gagawin ko that night. Tapos mag-isa lang ako sa kwarto, umakyat ako sa kwarto namin. Siyempre naiyak ako na wala na-frustrate na ako. Pinangarap daw kasi ng kanyang ina na maging machong doktor o lawyer si Hart. Pero hindi ito nangyari.
Yung husband ko, nasa abroad kasi siya, sabi niya, nakipagsuntukan ba si Bomboy kasi siya? Nakipagsuntukan ba si Bomboy? Hindi, sabi ko nakipagkurutan. Kasi parang naano na ako ano ba to? Ganon, ito na yata totoo. Kasi ayoko malaman yung totoo. Ngunit sa huli, mas nangibabaw pa rin ang pangunawa at pagmamahal ng pamilya kay Hart. Si Hart kasi madrama. May line siyang ginamit kay mama tsaka kay papa na, Mama, sino pang tatanggap sa akin kung hindi ko tatanggapin yung sarili ko? yun, nadaan na isip ng parents ko that time na, nga naman, anak naman natin yan. So kahit na ano pa siya, kailangan natin siyang mahalin. Basta ang importante lang, sabi ko, God-fearing ka pa rin. Hindi po pwede sa akin yung So, yun naman, suportado ko talaga siya. Pangatlo si Hart sa 4 na anak ni Nelly at Teodoro Dino. Nasa 3 taon noon sa high school si Hart nang humarap sa pagsubok ang kanyang pamilya. Naghiwalay ang kanyang mga magulang. Kapag mayroong debate sa bahay kung bakit daw ako naging ganito, lagi ko sinasabi kasi wala si Papa, kasi lagi ko nag-aaway, kasi lagi ko kasama mga sisters ko. So alam ko talaga na may mga rason, pero for me talaga personally, yung rason, feeling ko talaga, I was born this way talaga, na parang ever since talaga na bata ako, na ito yung ginusto ko. Pumapasok ako sa simbahan at hindi ako tinatamaan ng kidlat at hindi ako nasusunog pag-apak ko sa loob ng simbahan, ibig sabihin nun, tanggap ako ng Diyos. Makikita sa iba't ibang lugar at propesyon ang mga tinatawag na transgender o yung mga lalaking may bihis at katawang babae. Maging sa mga hanapbuhay na karaniwang hawak ng mga lalaki ay naroon sila, tulad ng PNP. Nakilala ko ang 46 na taong gulang na si Jude Daniel Mendoza o mas kilala bilang Jude sa Cebu. Katulad ni Hart, hindi rin naging madali ang pagtanggap ng pamilya niya sa kanyang kilos at itsurang babae. Noong grade 5 ako, yung advisor ko, sumulat dun sa parents ko na napapansin niya na yung mga barkada ko is yung mga known na bakla sa school. Ayun, na pinagalitan ako. Kwento sa akin ni Jude, mas nahirapan daw ang kanyang ama na tanggapin ang kanyang kasarian. Panganay na anak daw kasi siya ni na Adelino at Corazon Mendoza. Kaya nga ang tanong is, paano ina-accept ng mga magulang mo yun? Wala kaming pinag-usapan na tanggap na nila ako. Well, I was getting older. Napapansin ko unti-unti ring natatanggap nila. Yung father ko, minsan may nadadaan kaming bakla. Nagsasabi yung father ko na, sister mo. Ganun. At least, it's one form of acceptance yung mag-a-acknowledge niya na, sister mo, kalahi mo. At least yung father ko, hindi na siya in a state of denial. Although kahit masama sa loob niya, tanggap niya na ganun talaga yung anak niya. Nagtatrabaho si Jude bilang forensic examiner sa PNP Crime Laboratory sa Cebu City. Isang ahensyang karamihan sa empleyado, mga maton. 23 taon na siyang nasa serbisyo. Kumusta? Magandang araw. Okay lang naman po. Kumusta po kayo? Okay lang po. This is the crime laboratory. Ito yung crime laboratory. Yes. Nakatapos ng kursong Medical Technology sa Velex College sa Cebu, si Jude. Taong 1989, pumasok si Jude bilang forensic examiner at nakatalaga siya ngayon sa Camp Sotero Cabahug sa Cebu. Hindi raw sinasadyang mapasok ni Jude ang karerang ito. Una, I was really apprehensive kasi nga ba't ba ako napunta dito? Para akong accidental hero. Ganoon. Tsaka machong-macho. As the months passed, as the years flew, I learned to love my work. Anong sample ito? This is a urine sample. Examine lang ito. Dinodrop yung urine sample. Okay. Detect natin dyan the presence ng marijuana at methamphetamine or shabu.
Ito yung usually yung na tinatrabaho ko. Maliban din sa dangerous drugs na, yung mga huling dangerous drugs. Ina-examine namin yun para pag nag-positive, mapafile ang kaso sa court. Pag nag-negative, hindi siya ipafile. 7 taon pa lang si Jude nang madiskubre niya na iba na ang kanyang kasarian. Bagaman hindi masyadong bulgar dahil sa pagiging istrikto ng kanyang ama, nagsimulang magkaroon ng pagbabago sa kanyang itsura at pananamit noong siya'y nagtatrabaho na sa PNP. 23 taong gulang pa lamang siya noon. Nung pumasok ako, medyo shorter pa yung hair ko. Pero ganito na. Later na ako, yung dati nagpupulbo lang ako. Tapos nagli-lip gloss. Ngayon talagang nagkikilay na ako. Pero unti-unti yun, gradual. Hanggang sa talagang full-blown ako na yung mga hindi nakakikilala sa akin, ang unang tingin sa akin, ang unang impression, babae ako. Pero I'm living my life as a woman kasi. Wala nga akong kahit naka-isang damit na panlalaki. Talagang babae. Tila normal lang para sa mga katrabaho ni Jude ang makita siyang nakabihis babae. Maayos siya magtrabaho, ganyan. Magaling siya. Kahit mundo ng kalalakihan ang kanyang ginagalawan, kailanman daw, hindi niya naramdaman ang diskriminasyon sa trabaho. I never felt discrimination within our organization. Not even once. Mas masasabi ko pa na feel ko yung parang may halong hanga. Kasi mafe-feel ko yung respeto eh. Taong 2007, ginawaran ng Non-Personal of the Year si Jude. Ibinibigay ito ng PNP sa mga empleyadong nagpapakita ng magandang performance sa trabaho. Tiwala sila hindi dahil sa pagkatao ko. Nagtiwala sila dahil sa integrity ng trabaho ko at siguro sa ganda ng performance ko. Masasabi, mapagyayabang ko naman talaga na I tried my best to do my work. Ang pagsisikap ang naging susi ng kanyang tagumpay. Dito na ako sa PNP when I was already earning a living. I felt I am independent. Pagkatapos ng trabaho, dumiretso naman sa parlor si Jude. Nagpa-retouch ng nail polish, naglagay ng makeup at nag-ayos ng buhok na animoy may pupuntahang okasyon. Dumadaan ako dito, tumatambay, chika-chika kahit wala akong pinapagawa. Pero usually yung manicure pedicure ko usually once a week. Pagtiis ka ng hapdi kung gusto mong maglandi. Ganon. Kaya ganon yun, tiis ganda. Pero higit sa pisikal na pagpapaganda, ang paghahangad ng respeto mula sa lipunan ang kanyang inaasam. Pumapasok ako sa simbahan at hindi ako tinatamaan ng kidlat. At hindi ako nasusunog pag-apak ko sa loob ng simbahan. Ibig sabihin nun, tanggap ako ng Diyos. Kaya kung love ako ng Lord, dapat tanggapin niyo rin ako. Maging si Hart, ganito rin ang pananaw. Kailangan daw niyang mas magsumikap sa kanyang pag-aaral at pagiging student leader para raw mabago ang tingin ng lipunan sa mga bading na tulad niya. Ikaw mismo yung gumagawa ng sarili mong buhay. Kapag focus ka na ito yung gusto mong mangyari, focus ka na kahit ano yung mga disturbances talaga dyan, kung ano yung mga kaguluhan sa harapan mo. Kung focus ka talaga na ito yung kailangan kong gawin, magagawa mo talaga siya. Ayun, Feb 7 po yung namin. Feb 7, tapos gummy bear yung tawagan namin. Sinabi ko, gummy bear. Ano ba yun? Gummy bear, ganon. Tapos, sobrang happy po siya. Sa Universidad ng Pilipinas, na bastyon ng malayang kaisipan, isang transgender ang nahalal bilang chairman ng University Student Council. Makasaysayan ang kanyang pag-upo dahil ngayon lamang nagkaroon ng ganitong chairman ang UP. Sinamahan namin si Hart sa Diliman Campus ng Universidad ng Pilipinas, kung saan siya kumukuha ng Master's Degree in Applied Mathematics. Kilala siya hindi lamang ng mga estudyante at mga guro, kundi maging ng iba pang empleyado ng campus.
kayo ang taga-kampanya ni Hart? O, anong nanalo ka na naman ng alam, di ba? Counselor. Maya-maya pa'y ipinakilala niya sa amin ang grupong babaylan. Ang kinabibilangan niyang organisasyon kasama ang ilan pang lesbian, gay, bisexual at transgender na miyembro Sila po nito. yung babaylan. Mamaya meron po kami meeting mamaya mga 4 p.m. Sabi ko, buti na lang na sumali ako sa babaylan, sa alyansa, kasi mas na-educate ako, mas empower ako, na mas embrace ko yung sarili ko. And sabi ko nga na happy ako ngayon tumakbo ko kasi, and yung media attention, kasi nga parang mas na-educate ko din yung mga kabataan natin na parang huwag silang matakot na harapin talaga at yakapin yung sarili nila. Kasi parang mas naging open na naman ngayon yung society natin, and hopefully tayo mismo maging advocate talaga for gender equality. Hindi raw ito ang unang pagsabak ni Hart sa politika. Elementarya siya nang subukan niyang tumakbo bilang Student Council Vice President. Balikan natin yung nakaraan muna. Sinabi mo na hindi talaga siya hilig, no? Pero pag binalikan mo yung high school mo, elementary days mo, ikaw ba naging student leader na rin? Tumakbo ako dati ng grade school ako sa student council namin. Pero natalo ko eh. Pero ever since talaga, kasama ako sa class officer, ganyan. Kahit pa man aktibo si Hart sa extracurricular activities niya sa kolehiyo, hindi raw niya pinabayaan ang kanyang pag-aaral. Sa katunayan, consistent honor student siya mula pa nung elementarya. Lumaki po ako dun sa lolo at saka lola ko. So, lagi po nila akong ginaguide sa school ko. Tapos, ever since po, magaling po ako sa math. Tapos, parang, basta pag may math contest, may math olympiad, gano'n, ako po yung papadala din ng school. Tapos, nananalo naman po tayo, gano'n. Taong 2002 na magtapos si Hart ng salutatorian ng kanyang elementary class sa Infant Jesus Academy sa Marikina. 2006 naman na nagtapos siya sa Claret School, isang exclusive school for boys sa Marikina. Doon daw siya nakaranas ng iba't ibang uri ng pangungutya. Akala ko, normal lang yun eh, na parang, kasi bakla daw ako, so baka normal lang na sinisigawan ako, binubuli ako, pinatawanan ako. So may ganun thing na hindi ko pa ganung aware talaga na parang ano nga ba yung karapatan ko bilang isang tao, ano nga ba yung mga dapat hindi ko nararanasan, so ganun. Pero kahit na nakaranas ng diskriminasyon, nagawa pa rin niyang makapag-uwi ng academic awards. Pero nag-excel ka ba rin sa academics noong mga panahon na yun? Yeah, I think nag-excel din ako kasi consistent naman ako honor student sa Claret, ganyan. So, I think hindi naging hadlang talaga din yung pagtrato sa akin. Kasi sabi ko nga na parang, ikaw mismo yung gumagawa ng sarili mong buhay. Kapag focus ka na ito yung gusto mong mangyari, focus ka kahit ano yung mga disturbances talaga dyan, kung ano yung mga kaguluhan sa harapan mo. Kasi stressed ako, so kailangan kung papasok ka na sa sulahan tulog. Hindi, tsaka maganda ka. At kahit na madalas tinutukso ng mga kaklase, masayang binalikan ni Hart ang kanyang mga karanasan sa Claret School, kung saan siya unang nagkaroon ng boyfriend. Kasi classmates po kami sa isang section yun. Tapos, wala nag-aasara lang kami dati na parang, kasi medyo magkatabi po kami noon. Tapos, wala nag-aasara kami, sobrang nag-aasara kami. Parang, eventually, lagi kayong groupmates. So, dun po siguro na-develop na nagtatawagan sa telepono, ganon. Kaya kinikilig ako. Nauwi sa isang relasyon ang kanilang kulitan. Tumagal daw ito ng 6 na buwan. Ako yung girl, siya yung boy. Tapos, after nun, ayun, Feb 7 po yung namin. Feb 7, tapos, gummy bear yung tawagan namin. Sinabi ko, gummy bear. Ano ba yun? Gummy bear, ganon. Tapos, sobrang happy po siya. Pero I think kasi, that time, medyo pa summer na po nun, na nagkasawaan din. So, medyo on and off po nun. Tapos, yung third year, on and off lang din. Sa ngayon, hindi raw muna iniisip ni Hart na magseryoso sa relasyon. Tama na raw muna ang mga fling. Fling para sa akin, siguro mutual yung yung feeling. May ganon, pero hindi pwede. Siguro kasi siya mismo meron siyang reservation, ganon, or ako mismo may reservation ako. So ganon, parang MU, ganon. Nang matapos ng high school, kumuha siya ng kursong Bachelor of Science in Mathematics. Nagtapos siya ng magna cum laude noong nakaraang taon. Kumukuha siya ngayon ng Master's Degree in Applied Mathematics para lang maipagpatuloy ang pagiging Student Council Chairperson. Ayon kasi sa mga alituntunin ng UP,
dapat estudyante pa ng universidad ang sino mang mahahalal sa Student Council. Kinamusta namin si Hart bilang estudyante. Actually, si Hart medyo, I would say na fast learner. Pero, ang effect kasi niya sa class is that mas lagi ko siya nakikita na nabobore. Kasi, nagle-lecture ako, etc. Pero dahil parang yung course, yung subject na madali niya na-absorb, minsan humihikab, minsan hindi nakikinig. Kasi nga, alam niya agad. Proud naman daw ang Dean ng Institute of Mathematics dahil galing sa kolehiyo nila ang University Student Council Chairperson. Proud kami kay Hart kahit na sino ng mga estudyante namin na makamit itong ganitong klaseng katungkulan na hinalal ng buong student body. Sa ngayon, balak daw ni Hart na ipagpatuloy ang kanyang ipinaglalaban na gender equality. Ngayon wala po akong sure na plano. Siguro ituloy ko yung master's ko and then mag-igihan sa pagiging chairperson ko po sa UP Student Council. And then, siguro po eventually, after ko mag-masters, dun po mag-work na po tayo talaga. Mag-build tayo ng career po talaga I think sa math related na po talaga, sa insurance company. Siya yung artista sa org namin. Malaki ang nagawa ng positibong ugali at pagtanggap ni Hart sa mga pagsubok na pinagdaanan. Kaya naman, hindi imposible na nakita rin ito ng mga estudyanteng nagtiwala sa kanya. Optimistic po talaga ako na kahit na medyo minsan na-discriminate tayo, medyo happy pa rin po yung pag-take natin sa mga bagay-bagay. Constructive po talaga. So, ewan ko, kasi happy po talaga akong tao na parang kahit na na-discriminate ako, masakit minsan na miyamaliit ka, pero sabi ko nga na dapat i-take ko siya in such a way na mas i-build ko pa yung character ko positively, sa positive way. Sa pagkakahalal kay Hart bilang pinakaunang transgender University Student Council Chairperson, hindi nangangahulugan na matatapos na ang diskriminasyon sa mga gaya nila. Gayunpaman, umaasa si Hart na sa pamamagitan nito, maibabahagi at maipapaintindi niya sa lipunan ang kanilang husay at tapang sa patuloy na pakikipaglaban para sa kanilang karapatan. Hindi pa lubusang tanggap ng lipunan ang mga transgender, pero unti-unti na natin silang nakikita at nauunawaan. At sa pamamagitan ng mga tulad ni Hart Dino, napapatunayang anuman ang kasarian ng isang tao, maaari silang magtagumpay at umani ng respeto. Ito ang Anggulo ni Gabriel Dino. Isang muka. Iba't ibang pananaw, isang kwento. Sa ngalan ni Lucy Cruz Valdez, ito ang Anggulo. Magandang gabi po sa inyong lahat.